Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So ngayon po habang naglalakad tayo, may nakarating po sa akin no na isang vlog na kung saan shinare lang po sa akin at i-share ko lang din po sa inyo na nagkasagutan pala talaga sa interview itong si Yorme at saka si Mayora Hani Lacuna no. Sa isang interview ito, nagkasagutan sila, parang matindi po talaga ang kanilang sagutan at dumating pa nga sa punto na parang naasar na itong si Mayora Hani Lacuna no. Dumating pa sa punto na parang uy naka-stop. Dumating pa sa punto na parang naasar nga itong si Mayora, kaya yun ang nangyari no. Meron ako ipapanood sa inyo na isang video na kung saan in-interview si Yorme kung bakit nga ba siya bumalik no, or gustong bumalik pagka mayor. And then meron din pong interview na kung bakit si Mayora ay ayaw pumayag na tumakbo si Yorme mayor muli. So yun, wait lang ha, ipapanood ko sa inyo yung naturang video na kung saan in-interview nga si Yorme. So ito po yung interview ni Yorme. Panoorin niyo. I went around, no? Nag-ikot ako sa mga barangay, sa community. Then people are saying, bumalik ka na. And siyempre nagwo-worry ako. Bakit naghahanap ang tao ng iba? Meron namang nakaupo. Especially yung nakaupo is somebody na tinulungan natin, inaruga natin for so long. And then, nakakahiyamang sabihin, maraming na-frustrate sa sitwasyon. So, heeding the call, sabi ko, sige, kakot, kinausap ko naman si Ate Hani. Yeah, I talked to her a few months ago, and I said, Ate, baka pwede, babalik sana akong mag-mayor kasi ang taong bayan, nagre-request talaga na bumalik ako. Then she said, no, I'm running for re-election. Then that, natapos na yung meeting na yun, then we proceeded with our plan. Wish her well with her husband, Pox, was there. And naggano na kami, naggayak na kami. Opo. Pero may resistance ho ba? Did she convince you not to run? No. And just give way instead? No rin also. Very specific lang yung sinabi naman niya. Ano po yung sinabi niya? No, I'm running for re-election. So yun po, napanood nyo po mga Manilenyo, mga kababayan. Doon naasar siya ng sinasabi ni Yorme na nagwo-worry siya sa nangyari sa Maynila at maraming na-frustrate no, na mga Manilenyo. So ito po yung sagot ni Hani, panoorin nyo po. It was very clear na sa akin, nung sinabi niya bago po siya umalis sa City Hall, na magre-retire na siya. And he will be spending more time with his family and probably gusto ko niya magturo. Yun po ang sinabi niya sa amin ni Vice Mayor Yul Cervonieto. So lahat po pinagbili niya sa amin, and lahat po ng mga department heads pinagbili niya sa akin na magkumpalitan. So, that time, talagang naniniwala po ako. Ang sabi niya kasi sa akin, ate, wag mong palitan yung mga department heads para may continuation. Okay, makakatulong sila sa akin. Sa akin po. So, ako naman po, naniniwala ako sa kanya na ganun po ang mangyayari. Pero parang napapansin ko po, habang yun na nga, papalapit na po itong 2024, parang nag-iiba na ho yata yung galaw ng mga department heads namin. In fact, Would you say because their loyalty is still to former Mayor Isko? most probably po. In fact, there were a couple of times na I had to talk to him para sabihin na ito yung ginagawa ng ibang tao na iniwan mo sa akin. But he would always shrug it off na hindi, ganito. Tapos, ang pinapansinan niya yung mga kasama ko na tumutulong naman sa akin. He was always finding fault na. Do you think or did you suspect that
he was talking to some of the department heads behind Oh, your back? definitely. Oh, definitely. Oo po. Nakikipag-usap po siya sa mga department heads namin. And lalo na yung mga very close po sa kanya. Kaya nga po, ang feeling ko, during the latter part, parang may mga hints na nasasabotahin na yata ako. Kasi, halimbawa po, magbibigay ako na example. Yung iniwan po niyang head ng traffic bureau namin, at saka yung iniwan po niyang garbage contractor po namin are all his friends. Okay? So, parang paano nila dati nagagawa nila ito ng maayos? Tapos all of a sudden, yun yung napapansin na mali daw sa ginagawa ko. These are the same people who were working for you. And these were the same people na iniwan mo sa akin na pagkatiwalaan ko. And these are the same people na very close sa'yo. Ibig sabihin, overnight, during my administration, umangit yung serbisyo nila. Lahat naman po ng binabato sa akin na mga issues ngayon are all issues under the departments nung mga taong iniwan niya sa akin. So yun na nga po nangyari. Oo, yun na nga ang nangyari. Parang sinisi pa ngayon ni Mayura si Yorme na dahil daw kay Yorme pumangit ang administrasyon niya kasi lahat daw po na iniwan ni Yorme ay mga tauhan daw po ni lahat daw ng iniiwan ni Yorme kay Mayora Hani, mga tauhan daw ni Isko. So yung mga tauhan daw ni Isko pangit gumalaw. Oo, hindi daw nagtrabaho ng ayos. So yun po ang sinisi ngayon at galit na galit nga itong si Mayura kasi may sinabi siya dito. Wait, ito. Ayan, panoorin nyo ha. Yan sinabi ni Mayura dyan. Oo. Wait lang. Hello, lahat na inaway mo. Yung dati pong mayor, si Mayor Lito Atienza, kakampi niya nung una, inaway niya, naging kalaban niya. Mayor Lim, vice mayor siya. Kakampi niya nung una, kinalaban niya. Mayor Era, kakampi niya, siya pang nagdala kay Mayor Era to run as mayor in the city of Manila. Inaway niya. It has been a cycle, a very toxic cycle for him. Pati ba naman kami, nakakampi mo, kapamilya mo, we consider ourselves way beyond politics ang relationship namin. Pati kami, anong ginawa namin sa iyo? So, Diba? Panood nyo na lahat daw nakasama ni Yorme, lahat daw mga nakadikit ni Yorme ay inaway daw niya. So ngayon daw pati daw na si Mayora Hani na pamilya daw ang turing sa kanya, trinaydor daw ni Yorme. Actually para sa akin simple lang yan eh. Hindi magkakaganyan ang tao kung maganda ang pakikitungo nyo. Simple. Hindi naman si Yorme kasi katulad noon na pwede yung sabi-sabihan na wala ka natapos, wala ka namang napag-aralan, kaya basurero ka lang, tricycle driver ka lang, di ba? Isko ka lang. Si Isko kasi ngayon hindi nyo na pwedeng tapakan. Si Isko may utak, si Isko may papel, si Isko may degree. Kaya hindi sa lahat ng bagay na porkit ang tao galing sa basura lang ang tingin nyo. Hindi pwedeng ganun. Si Isko kasi bago na ang buhay ngayon. Si Isko nagsikap para niya marating yung ganyan na tuktok ng tagumpay. Diba? At si Isko nag-aaral talaga. Diba? May degree na si Yorme. So hindi katulad noon na pwede siyang diktahan. Ngayon si Yorme may sariling isip, may sariling desisyon. Kung ano man yung narating ng mga mayor noon, nagiging ati-ati kuya-kuya niya, naging mayor na din siya. Diba? Noon, pwede pa siyang magpapabatok, pwede pa siyang magpapaapak. Pero sa ngayon hindi na pwede kasi ang nangyari is ang nangyari kasi hindi pwedeng ganun. Kasi alam niyo kung bakit? Narating na niya yung mga nararating ng iba, ng mga kuya-kuya niya noon. Diba? Siyempre nagbabago ang buhay kasi wither-withering may up, may down. Ganun yun, diba? So yun lang, maraming salamat. God bless, God first, and bye-bye.